Ang lamig ng panahon. Ang lamig dito. Uy! Wala na. Ayun. Magmi-meetos tayo sa Tarlac City. Aga natin gumising, mga 5 o'clock. Medyo late na nga yun no? Kasi nakasikat na yung araw ngayon. Medyo hirap pang gumising. Sarap matulog kasi medyo malamig ang panahon. Kaso kailangan nating mag-extra effort para dun sa ating dalawang warriors, no? Sabi sa akin sabi ng mga eksperto, maganda raw yung yung nag-meetos habang nasa derby para dispensayo yung mga kalapati natin. Itong Tarlac City hindi nga siya 100 kilometers yung air distance, malapit lang siguro mga lang 50, mga hindi pa, no? Hindi pa ito yung break point, kaso syempre ito lang yung kaya nating distance, ito lang yung kaya natin na puntahan dahil masyado na malayo pagka 100 kilometers air distance. Pagka ganun, mga na yung Urdaneta, so kailangan halos half day ang biyahe mo, balikan yun. Hindi naman natin kaya dahil may mga iba pa tayong ginagawa. So kahit pa paano, makakapag meetos naman tayo dito, so pwede na rin. Una, sabi ko nga Arayat sa may putok ng Arayat, kasi doon yung usual na sinutos ko sila kapag nagte-training, kaso masyadong malapit. At saka sa biyahe pa lang, baka yung biyahe dito ng Tarlac City expressway ito mas pareho lang, kaya yun nga lang, syempre may gastos dahil may toll at saka yung gasolina. Kasama na yan sa mga sakripisyo natin dahil ito talaga yung natin, passion natin at may budget, sige, kaya naman. So kaya tayo dito, nagproceed tayo dito sa meetos natin sa Tarlac City. So pasensya na doon sa mga tropa na hindi ko nasabihan, no, para mapasabay kasi biglaan lang to Niisip ko pa kagabi kung tutuloy ko ba o hindi. Nung gabi na lang ako talaga nag-desisyon nung kinuha ko na yung mga kalapati dun sa kulungan, mga bandang alas 7 na. Kasi yun nga, parang bakasyon pa rin yung yung mood parang ayoko pa maggawa-gawa ng kung ano-ano. Kaya hindi pa nga ako naka-vlog ngayon pa lang ulit ako nakapag-vlog. So ito na tayo, papunta na tayong Concepcion. Tapos ayan, tingnan natin yung yung Arayat. Ayan. Ganda, no? Sunrise. Meetos. Ano nga ba yung mga benefits nitong meetos na to, kasi hindi ko pa naman, wala naman akong experience dahil unang derby ko to So first lap nakauwi yung kalapati natin, so second lap ay this week, ang basketing is sa Friday, ngayon ay Thursday, no? January 4. Medyo late na nga itong meetos natin kasi
Dapat sana kahapon. Yun nga, kasi may mga inasikaso tayo. Hindi kaya na schedule na mag-meetos tayo ng Tuesday or Wednesday. Yan, kasi may iba tayong mga obligasyon. Buti naman, salamat naman at itong Thursday na-free yung schedule natin, kaya ngayon tayo mag-meetos. Kaya pa naman kasi hindi naman bundok-bundok, tsaka hindi naman masama ang panahon. So kaya nung kalapati natin yung meetos na to, kahit na Thursday na makakapagpahinga pa rin naman sila. Tapos yung basketing naman bukas ng gabi. Ayan, so yun, basta tuloy-tuloy lang yung ensayo nila kasi derby na ito na yung natin ito na talaga yung moment of truth, di ba? So bakit pa natin titipirin yung ibo natin, o ba't pa tayo mag-aalangan? So sabi ko, di mitos na natin, kasi baka pagdating ng derby at hindi nag-perform, baka sabihin ko pa sayang sana minitos ko yung mga kalapati para medyo na-practice sila, kasi malaki yung pagitan ng mga karera sa derby isang linggo, di ba? Unlike kapag nagte-training sila, halos 2 times a week lumilipad sila ng malayo. So, kaya kailangan pa rin nila ng ensayo para makabisado nila yung mga ruta. Ayan. So paplanuhin natin yung mga susunod na mitos natin, kasi yung unang 3 lap dito sa kanan, Ilocos, hanggang Bigan. Tapos pagdating ng yung next 3 laps, kung papala rin tayo na makaabot ng 4th, 5th and 6th, dito naman sa kaliwa. Ayan, so malayo-layo na yun yung mga mabundok, kaya ito yung challenge dito sa may kaliwa. Ayan. So itong first 3 laps na to, dito tayo magmimito sa Tarlac City. Yun, so ngayon pagdating ng kaliwa, iniisip ko kung saan, baka Kabanatuan tayo sa may San Jose, kaso sobrang layo na, masyado na malayo yun. Saan na ba tayo? Baka lumagpas ako. Dito na tayo sa gasoline station sa may PTT. So yun nga, baka dun sa kaliwa, pag yung derby na sa kaliwa, sa kanan sa may Tuguegarao, doon tayo magtoto sa bandang Kabanatuan. Tingnan natin yung ruta doon, sana yung hindi matraffic, saan ba yung lugar na pwedeng makapag-mitos tayo na mabilis tayo makakapunta at saka makakauwi. Update ko kayo pag nakarating tayo sa sa location natin. Okay guys, andito na tayo sa location ng ating training, mitos sa Tarlac City. Nag-exit tayo ng Hacienda Luisita, tapos gumilid lang tayo dito, naghanap tayo ng location na medyo maluwag yung gilid para makapag-vlog tayo at mapakawalan natin na maayos yung ating mga kalapate. So ito yung location. Ayan, taniman na mais. So clear na clear ito, walang mga sabit-sabit. Ayan, dito lang yung sa likod natin yung may kuryente, pero dito maayos. So makakapag lock line ng maayos, makakapag
makakalipad na maayos yung ating mga kalapate. So pinapainom ko lang muna ng tubig yung ating mga kalapate, tapos pahinga lang. Marami silang nain. Ang lamig ng panahon. Ang lamig dito. Uy! Wala na. Ayun. Nakawala na. Binuksan ko lang yung yung kulungan. Kukunin ko sana yung tubigan eh. Ayan, nakawala na. Ayos. Lipad na sila. Ayun oh. Nice. Makauwi kaya Tarlac City. Ayun, nag-ranging pa yung dalawa nating kalapate oh. Pinapakiramdaman nila yung inaalam nila yung ruta eh. Medyo malayo na. Hindi ko alam kung kita sa camera. Guys, yan ang update sa ating mid-toss after ng first lap, 30. Balitaan ko kayo pag uwi ko ng bahay, no? Update ko kayo kung nakauwi yung ating dalawang warriors. Alright? Tapos mamaya update ko kayo dun sa mga nangyayari dun sa breeders natin. May mga kalapati din tayo nilipat mula doon sa flight natin sa kulungan natin, nilipat muna natin dun sa aviary para makapag-concentrate itong dalawang warriors natin sa karera. So yung kulungan natin sa taas ng bubong para lang yun dun sa dalawang warriors natin. May mga ilan lang tayong tinira ng mga kalapate. So lahat ng mga young birds nilipat muna natin para ma-isolate sila, no? Tsaka maiwasan yung mga mahawa ng mga sakit. Kasi yung palang mga young bird ang bilis palang niya, tinatamaan pala ng mga sakit-sakit. Ang problema hindi ko nabakunahan yung mga young bird agad. Kung Saturday ko pa babakunahan. So ang bilis tamaan ng mga respiratory, bulutong, ganun. So kasi nung nakuha natin yung mga dati nating kalapate, mga na yun siguro mga 4 months edad. So hindi natin na-experience yung mga tinatamaan sila ng mga sakit. Ngayon na-experience ko yung mga nakukuha nating kalapate sa ibang mga tropa. Pagka nalipat natin sa kulungan natin, doon lumalabas yung mga sakit. Kamukha ng bulutong, yung respiratory, yung mga halak, ganyan. So ayan, so kailangan pala talagang isolation at saka matinding gamutan agad, yung cleansing. So bago natin ihalo dun sa ating mga warriors, no, sa ating mga kalapate. Kaya yun, update ko kayo mamaya. Kalokohan yan, di maganda yan, pamantayan, mahirap at mayaman, respetuhan, magwagi sa kalinisan na paraan ng laban, sunugan, dayaan, dungis bansayan sa larang, tradisyon, ang kompetisyon, sa henerasyon, ang kombinasyon, organisasyon, patas dapat yun, sport dapat, laro lang brad, di dinidibdib, ibon, ang lilipad, ponjing, hindi ang bibig, pigeon icon, kalapatid, ito yung nasyon, Pilipinas, kalapatid, ibon ang pasyon. Kalapate, karugtong na ng aming buhay, parte sa pamumuhay, kaya magbigay pugay, champion sana. Huwag kang kabahan, kalbak ka lang, ayan na. Huwag kang atat, kampiyon uli, chamba lang. Kalapate, karugtong na ng time check, 8:15. Andito na tayo sa bahay. So bisitahin natin yung ating mga warriors kung nakauwi nga sila. Galing tayo ng Tarlac City. Tara. Okay. So sino na nandito? Ba? Ito si Grisel. Andito na. Kaso si Dark Check wala. Saan nagpunta yun? Hindi pa nakauwi. Tingnan nga natin sa bubong.
Wala din. Wala rin si Dark Check, si Caitlyn. Ano ba? Eto, mukhang eto na. Ito nga ba? Lipad-lipad pa. Hindi, mukhang di sa atin yan. Ano kaya nangyari doon? Ito si ano yun, si Jon Snow. May halos sandali lang naman yung lipad na yun, Tarlac City. Hindi nakauwi si Darche. Kaya nangyari. Dark Check ay si Jon Snow. Doon hindi pa pumapasok. Ito kaya si ano? Hindi pa nakakauwi si ano, si Caitlyn. I-expect natin kayang-kaya nila yung Tarlac City. O kaya nangyari. So habang nag-aantay tayo kay Caitlyn, update ko muna kayo dito sa ating aviary, no? So ito si Daw Lines, Manga Line, tsaka itong Goke daw. Kaya meron silang dalawang pinakay. So kakapisa lang nito nung mga December 30. Ayan. Tapos nilipat natin yung si Opal, yung parents ni Opal, nilagay natin dito. Ayan, total meron silang ano wala naman silang itlog. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung gift bird natin kay Merwin, ito nagkaroon ng bulutong. Ayan, so hindi ko inaasahan yan na magkakaroon ng virus tong lock natin, aviary natin. Tinamaan ng bulutong yung ating young bird. So yun, so meron tayong mga young bird kasi na nagkabulutong na, dinispose ko na, no? Kaya yun, ito sana ano, hindi naman alarming yung bulutong, kaso yun nga lang, siyempre pagka ganyan may virus dito sa ating aviary. So kailangan ano, kaya nilinis ko na agad yung kulungan. Ayan, nilinis ko na kahapon, nilinis ko yan, kinuskus ko yung mga dumi bago mailagay sila ulit, kasi meron tayong mga inakayo dito ito yung kaluluwa line daw lines din yan. Meron din dalawa dito, so baka mahawa. Ayan, dalawang inakay, kulay itim yung kapal. So ayan, tapos itong ating ano pala, ito nagkalito-lito ako sa mga bloodline, no? Tiningnan ko yung certificate sa Bio Pigeons. Ito palang dalawa back to back na Vandenbroek, hindi pala stop band rate. So yung certificate yung magpapatunay na kung ano talaga yung linyada nila. So ito ay Vandenbroek pala, pareho. Ayan. Unfortunately yung kanilang itlog na nag-iisa na fertile nabasag. Una kasi nagkaroon na ng lamat yun nung ano bagong taon, siguro nabulabog sa mga paputok kaya nag-crack. So ginawa ko, nilagyan ko ng ano, ng masking tape para hindi magtuloy-tuloy. Kaso kinabukasan nakita ko pisa yung itlog. Medyo ano kasi ito na medyo masyadong maligalig tong dalawa na to kapag malaki yung kulungan, kaya nilipat ko sila sa maliit na kulungan para hindi sila masyadong talon ng talon, lipad ng lipad, ganun. Kasi mga basal tong pares na to. Ayan. So
So ayan, yan. Kahit nagutom sila, tahimik sila dyan. No? Unlike nung nandito sila sa malaking cage, talagang talon ng talon, lipad ng lipad. So ito naman yung ating pares na mahiwagang pares to eh. Tawag ko dito magic pair to eh. Ayan, magic pair. So nakuha natin ito sa Mabalacat. May isang itlog sila ngayon. Last kailan ba kahapon kahapon may itlog antayin natin baka bukas may itlog ulit yan. Maganda yung pair na to. Itong parents nung mga kinuha nating young bird, so kinuha ko na para makakuha tayo ng mga susunod pang mga inakay nila, no? Ayan, mukhang maganda eh, no? Ayan. Okay, so ito naman, andito lahat ng mga young bird natin, no? Pinagsama-sama ko na. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na young birds yan. So dito ko nilagay para hindi muna sila na istorbo doon sa dalawang wires natin. Ayan. Update naman dito sa ating US bird. Itong US bird natin ibang klase. US bird at saka stop bandit. Nagkaroon din ng crack yung itlog nito nung New Year. So ginawa ko, nilagyan ko masking tape. Alam ko kasi parang dahil to sa baka natapakan kasi palubog yung yung crack eh. So nilagyan ko masking tape. Pinabukasan, nagulat ako, napisa na yung itlog. Yan, tingnan natin. Ayun oh. Ayan, magpasilip. Ayun, meron doon, no. Yan. Ang tibay ng sisiw niyan. Kasi, isipin mo, nilagyan ko na ng masking tape eh, nabasag niya pa rin yung shell niya. No? So, yun nga lang, medyo maligalig yung pack na ito. Talon din ng talon. Kaya nisip ko, baka doon dahilan ba kaya nag-crack siya eh. Pero at least, ayan, pisa na. So, yun, binigyan tayo ng isang inakay. Sana magtuloy-tuloy. Tapos dito sa ating pasiter, dito sa ating oriental, yung malaki dyan, yung talaga anak nila. Tapos meron yan dalawa kung natatapakan. Yun yung anak ng magic pair natin. Yung itlog ng magic pair nung pagkakuha ko, siniter ko dyan. So tapakan. Ayan. So ayun, tapakan yung anak nyo. Ayan. Ayan, so may dalawa. Ayan, so gutom na. Papakainin na natin sila. Bali lang lahat yung inakay natin, na dalawa dun sa seater, dalawa dito. Tapos dito meron pa tayong yung ating Jansen at saka yung off color. Binalik ko yung anak nila eh. Kasi since hindi naman tayo nagmamadali, inano ko muna, sabi ko di bali masubuan ng masubuan hanggang sa lumaki, para since wala naman tayong pinagmamadali, no? So ito, meron yung bali tatlo yan eh, color natin, yung tatlo itlog niyan. Bali yung isa seater yan, yung anak ni Opal, no? Ayun, so yun tatlo, lalaki lalaki ng itlog. So yung isa dyan, yung anak ni itlog ni Opal, siniter natin nung nakawala siya. Kailan lang naman yun, di ba? So ayan, so baka mga pa yan, second week of January mapipisa. Ayan, so may palahi ulit tayo. Paparamihin natin itong Jansen na to. Titingnan natin kung maganda yung ililipad ng mga anak niya. Bali dalawa dito sa seater, isang US bird, tapos dalawa dito sa Manggaline, 5. Tapos posible dito tatlo dun sa dalawa dito sa Jansen saka isang Opal, bali 8. Tapos dalawa dito sa anak ng kaluluwa line daw, bali 10. Plus itong magic pair natin na isa, kung magdadalawa yan,
12, mga isang 12 yung magiging susunod na mga painakay natin. Dami pala. So pagtapos nun, mag-stop breeding muna siguro tayo. Titingnan natin. Pero sana yung goal ko sana, yung kung makapag kuha tayo ng mga line yan, mag-itlog yan, gagawin natin mga future breeders. Ayan. Kasi yan yung mga anak talaga ng mga breeder natin. Hindi na tayo kukuha sa labas. Ayan. Alright. So, antay-antay lang tayo doon kay Caitlin. Tingnan natin kung makakauwi siya. Sana naman makauwi. Ano ba nangyari doon? A few moments later. Okay guys, update kay Caitlin. So dumating na. Ayun siya oh. Mukhang hindi naman na stress. Pero palagay ko naligaw ng konti. It's either sobrang bilis ni Jon Snow o naligaw siya. No? Kasi tinignan ko yung pakpak niya, medyo ano naman na maayos na tingnan natin, no? Kung si Caitlin patubo na yung pakpak niya. Ano kaya nangyari? May sakit kaya? Wala naman okay naman siya pero nahuli siya, palagay ko naligaw so tingnan natin. Kainin na natin. Kain na ulit sila. Bali pa isang scoop lang yung bigay natin para hindi masayang yung katupak. Kailangan maubos nila yan. Pag hindi nila naubos, ibig sabihin busog na. Itong si African Black Eagle, itong si Bengbeng halos nagiging kamukha na ni Caitlin naging dark check na din yung kulay niya parang itong si kaya minsan nalilito ako pag tinitingnan ko sila pero pag tinignan mo mas malaki yung katawan ni Bengbeng, si African Black kaysa dito kay Caitlin. Mukhang busog na to si Jon Snow. Ito si Rob, nakauwi na rin. Kaya nanggaling to. So wali 5 lang muna sila dito sa Layos vlog natin para makapokus tayo sa karera. Sila kasi talaga yung mga una kong kalapate. Ito 5 na to. Ang healthy naman si Caitlin, malakas kumain. Naligaw lang siguro talaga. Ayan, so update sa ating activity ngayon, ginawa natin vlog dito sa Tarlac City. Hanggang dito na lang. Ito ang inyong nervyosong fancier, Ebong Love TV. Thank you so much for watching. Bye bye.